Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good afternoon. At mga kapatid, kagaya ng aking nasabi ho, ngayon po ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari or Christ the King. At ito po ang huling linggo sa kalendaryo o liturgical calendar ng ating simbahan. At ngayong araw na ito ating pong ginugunita, ipinagdiriwang natin ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo dito sa langit at sa lupa. Kaya bigyan natin ng parangal ng palakpak ng pasasalamat ang ating nag-iisang Kristong Hari. No? Christ the King. Kaya kanina hong 3:00, inikot ho natin ang banal na sakramento upang ipaalala ho sa ating lahat na ito dumadaan ang tunay na hari. Pag sinabi nating hari, tila siya yung pinaka sinusunod, pinakikinggan, pinakamakapangyarihan sa lugar na yon. Well, marami tayong barangay, 15 barangay. Marami tayong mga pinuno at leader. Pero pinapaalala dito sa ating pamayanan ng Our Lady of the Assumption Parish, na iisa pa rin ang naghahari sa bawat pamilya, sa bawat barangay dito sa Leberisa. Si Kristong Hari. Amen? Kaya mahalaga ho yung ginawa natin, kaya lang meron po kayo papakiusap. Sa susunod ho, na ipoprosesyon natin ang banal na sakramento, bukod sa Christ the King, kailan pa natin ito ginagawa? Corpus Christi Sunday. Naalala ho ninyo? Natatandaan ko nga ho, sabi ko kanina habang nag-iikot kami, sabi ko kay Gab, di ba nung nakaraan, nakaluhod ako buong pag-iikot natin hanggang Lasal pa tayo. Pero sana ho, pag dumaan ang banal na sakramento, luluhod tayo. Hindi lang sa luluhod, yung mga hindi kayang lumuhod, yumuko tayo, magbigay galang tayo. Alam ho ninyo, napakahalaga ho noong gesture na iyon. Yun ay ang malinaw na pagkilala at pagtanggap natin na isa lang ang sinasamba natin. Si Kristong Hari, ang nag-iisang Diyos natin. At tandaan natin mga kapatid, siya ay naging hari, hindi po sa pamamagitan ng trono at mga titulong binibigay ng mundo. Si Kristo ay naging hari sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Kaya tignan ho ninyo, napakaganda ng larawan ng Christ the King dito sa ating harapan. Yes, meron siyang kapa, meron siyang korona, pero pagmasdan ninyo, ano pa ang pinapakita sa larawan na ito? Ang kanyang kamahal-mahalang puso. The Sacred Heart of Jesus. Doon galing ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Wala sa korona, wala sa kapa, wala sa kanyang trono, nasa kanyang puso. Yun ang kailangan nating hari. Yung naglilingkod, hindi lamang dala-dala ang kanyang kapangyarihan, pwesto, titulo, kundi dala-dala ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Sa mundo ngayon, maraming hari, naghahari-harian. Marami tayong haring kilala sa mundo. Nandyan yung, kayo ba ay natawag na ba kayo sa bahay ninyong, ay naku, eto na naman ang hari ng katamaran, ang hari ng katakawan, ang hari ng kadamutan, ang hari ng kasinungalingan. Kaya ang ganda ho ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, sa pangitain, sa vision ni Prophet Daniel, ang Panginoon ay bumaba mula sa langit para makipamuhay sa mga tao. Napakaganda ng ganong imahen, ano? Si Kristong Hari ay bumababa sa kanyang mga tao, sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang bayan. Ito'y taliwas sa kuminsan uri ng pamumuno ng mga lider sa mundo na napakalayo sa mga tao, na nagpapakaiba sa mga tao. Pamamahala at hindi paglilingkod ang mas nakikita sa kanila.
You know, there is what we call servant leadership. Yung kailangan natin. Servant leadership. Hindi lang natin kailangan ng leader, kailangan natin ng lingkod. Yung maglilingkod. Yung kasama natin, yung kilala tayo, hindi lang sa minsang pagkakataon, kundi sa bawat panahon. At ang paglilingkod na sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, ang paglilingkod na ito ay nagpapatunay ng pag-ibig ni Kristo, kagaya ng aking sinabi. Saan nagmumula ang pagiging hari ni Kristo? Wala sa kanyang korona, wala sa kanyang trono, wala sa kanyang suot na kapa. Kanina ho, alam niyo, 8 a.m., napakaganda ng ating misa rin dahil nagkaroon ng investiture. Itong mga bagong sakristan natin, sinuotan sila ng sutana. Andi nakakatuwang tignan. Feel na feel, no? Pati yung mga magulang, tuwang-tuwa sila. Pero itong mahalaga kong paalala. Kapag sinuot ninyo ang sutana, hindi nyo lang isusuot yan bilang isang malinis at maputing damit. Huwag lang kayo magsusuot ng damit na maputi. Lagi nyong isusuot ang inyong magandang ugali. Alam nyo, ang pagiging Kristiyano, hindi yan daw parang damit na sinusuot mo lang kapag linggo. Na pagtapos ng linggo, huhubarin mo na, magnanakaw ka na naman. Mandaraya ka na naman. Mang-aaway ka na naman. No. Every day, we wear our Christian garment. We wear our good attitude. Mga bata, makinig kayo mabuti. Nakakatuwang makita kayo ang gaganda ng suot ninyo pa nagsisimba. Yan ang tamang kasuotan na dapat ituro nyo sa aming matatanda. Pero ang pinakamagandang paalala, wag lang kayo ngayon magpapasko. Wag lang kayo magsusuot ng magaganda, ng bago, ng mahal, ng uso. Lagi kayo magsusuot ng magandang ugali. Lagi niyong dadalin ang magandang asal. At sa ganitong paraan, naging hari si Kristo. Itong pag-ibig niyang ito ay nagtulak sa Kanya hanggang kamatayan. Yan ang sabi ng ikalawang pagbasa natin. At sana nga lahat tayo hindi lang naghahanap ng mga taong handang magsakripisyo para sa atin. Minsan ganyan tayo, minsan tinatanong ko yung mga kaibigan ko, ba't hindi ka pa nagpapakasal? Ba't hindi ka pa nag-aasawa? Ay, Father, I am waiting for the perfect guy. Perfect? Gustong makita yung perfect. Doon sa Loyola, sa Laloma, nakahiga na silang lahat. Wala kang makikitang perfect sa mundo. Wala kang makikitang perfectong tao. Pero sana hindi ka lang naghahanap ng taong kayang maghirap para sa'yo, ng taong kayang magsakripisyo para sa'yo. Nagtatampo ka, naiinis ka, kapag yung mga kasama mo parang hindi na kayang mag-sacrifice for you. Hindi na kayang maghirap for you. Tanungin mo nga yung sarili mo, ikaw ba kaya mo for them? Huwag ka lang naghahanap ng mga taong handang maghirap para sa iyo. Sana ikaw din. Try mo. Ikaw naman ang magsakripisyo. Ikaw naman ang maghirap para sa kanila. Nung sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang sagot ni Kristo, hindi dito ang kaharian ko. Ito'y pinapaalala niya, kaya hindi ko kailangan ng papuri ng mga tao. Hindi ko kinakailangan magmukhang importante sa ibang tao. Hindi ko kinakailangan ng maraming tao na magiging sunod-sunuran sa akin. Dahil hindi ang aking titulo, katalinuhan, kayamanan, ang magiging dahilan, ang iyong magandang pag-uugali at mabuting ginagawa ang magtatanghal din ng iyong kadakilaan. Kaya sa pagpapatuloy ng misang itong mga kapatid, huwag ho ninyong kalilimutan, ang pinag-uusapan dito hindi lang tungkol sa mga leaders natin,
Makinig po tayo, nung tayo ay bininyagan, tandaan natin, nakihati tayo sa misyon ni Kristo. Bilang hari, pari at propeta, we share in the mission of Christ as king, prophet, and shepherd. Sana isabuhay natin bilang mga Kristiyano ang misyon natin na maging hari at hindi naghahari-harian. Nung bininyagan tayo, tinanggap natin ang misyon katulad ni Kristo. Ang maglingkod, hindi paglingkuran. And when you serve, serve with your head, with your heart, and with your hand. Ito ang tunay na punong lingkod. Amen.